ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga ikalamay nga daw ka natuntanan o welcome dito sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaupan ninyo Armando Fenekito, mga ikala. Kamusta? Pilakadan lang yun, mga ikala, no? Pasko na. So, kumusta niyo pagpangandam? O kumusta po lang inyong pagkumbati sa tuwang trapiko karong panahon na, mga ikala? Yes, mga ikala, no? O, kuha na nato, no? Although, may ngunta nga, dapat mo adjust na ang city, pero ambot lang po kaya po no na-announce man ta tong mga niyagi tong mga road closures, mga igala with regards sa niya ang Pasko Fiesta, no. So I think it's about time na siguro po no nga mo reconsider na po siguro ato ang city po, mga igala, pero mas ano mo gani siya mga katambayan, no. Kaya mga activity na to nga gibon na ginabutang dira sa downtown area, no, mumugol na siya ang essence good no nga ma-feel sa mga tao nga kuan ba, no, uy, nagi-activities, ay, Pasko Fiesta, gino. Mo bitaw na gina-timing na bitaw nila nag-weekend bitaw, no? Pero ambot unsaon po ning Davao po mga higala, no? Nga daghan man pud kay muanhi po din hipod, no? Unsa naman tawo po ning Davao po daw, no? Ay nga na inyo anong manghimita magumugdaghan kay mga diri city? Nana po magsigigyaw kay traffic, ikaduha kay apektado mi sa traffic atong nagi. Kay dugay kinakabalik ang mga jeep, no? O nangatanggong dito sa traffic, mga igala. Pero ang kausap mo mga taga-kwan po, mga naman din magin mo dinhi, no? Nakabara ato mga igala. Iska to mga private cars na nagalaag din niyo. Magyaw-yaw kumatadra sa mall kay walay parkinganan. Just ka niya. Naon sa man mo? No? Bambot to ni mga tawhana po ni. Ayaw mo ani diri sa Davao lagani kay traffic na kaayo. Ay mo sa Davao kay ikuan. Bad yan, bad. Wala walay inom diri sa Davao, walay inom. Walay buntaganay nga inom diri sa Davao. Please lang, ayaw na mo ani diri, please. Oy buntaganay inom din. Malo. Oy mo, ambot bitaw .
Anong mo kuan man gid na ano mo pugos mo gid mo kanig Davao gid eh. Joke lang. Ay, ito mga igala ay kung kuan no ay panagsara man po ng Pasko Fiesta mga igala panagsara man po ng road to show si imo ingon na nga dapat na sports complex daghana kayo og lugar na pwede din ha mga igala but nothing beats mga igala the essence of the kuan mga igala Davao New festivity kung wala na sa downtown no. Mao na siya. Kung wala na sa downtown mga higala, di na Davao City. No? O, so, ayun na lang mo, sige, kung di man mo taga Davao niya, sige mo suggest, may hawa mo direct Davao. Chay. Tiyungon mo, boot man ka nga, dili man ko kasi kagyaw-yaw, sige kag-suggest, ayaw, dire. Dito uli sa inyong isla, sa inyong bukid. Charing. Bitaw, mga higala. Ako bitaw, kung, kwan ha? Well, might reconsider siguro, no? Na naman tayo Davao City Coastal Road, no? Ay area dito for activities, why not dito na lang, no? Or unsa ba? Pero wala lagi, nothing beats. Bigyan ako mga higala sukad sa pagkabata na ako mga higala, no? Malingaw na lang gid ko dira mga higala pag nadara sa downtown ang kuan. Karo di ako malingaw kay tawagan ni layo naman ang balay. So na kay nandul naman sa downtown ang balay mga higala naraman media sa may Magallanes, no? Karon na nasa suburbs, suburban areas mga higala, suburban area diri sa Davao City. So mo na gina mga higala, no? Well, nag-grow man ta tapos mo ta permin kanang kwadyo na nga diha kita perminti magpuyo. Pero miss na ko magpuyo sa syudad mga higala sa kwan mga higala dahil sa may sentro. Kinamang ko diha tanan gud mga kinahanglan nimo daw kay ka sa mga opisina, di ba? But anyways mga higala, isa po sa ko na miss diha sa sentro mga higala, no? Kay ang Misa de Gallo, no? Misa de Gallo dira sa kan mga higala mga sa San Pedro Cathedral, no? Nga puno perminti mga higala, no? Puno perminti tapos na dito mga kan mga higala mga geng bitaw Ay ito mga geng mga higala nga magkuan din ha mga higala mato dito pangita kung dili mag chicks mga higala ngitag away ngitag sakit sa ulo, no? Magbinatuhay dahil dira sa kuan mga higala, no? Mga higala nga diha sa palibot sa kuan kanang mga kalsada na well sa una pa magina kuan gud sa una pa magina close gid mga higala, no? Even during early 2000s mga higala gina-close ko kalsada dara mga higala during Misa de Gallo mga higala, no? Dahil sa may San Pedro kay well kabalo na tanan daghan na kinahitabo dara mga higala, no? I think during the 1990s to Christmas Day bombing, so mo na gina-close na gina sa diha mga higala, no? Ang kining kuan kalsada sa San Pedro Cathedral. Mo wala ginagay malim magsimbang gabi mo mangitag away libog ko ni mga tawhanan nila may ipanlatiguhon, no? Manandra mangitag away. Wa mo trip sa inyo ha. Di inyong mama awaya. Ay mama man. Para ano to ba sukol ba mo sa inyong mama? Mo na mga higala na ilang kuan. Nga buot badlong des kuan, pabadlong dris katilingban. Bukan paloy-loy, ma'am. Naloy kasi ako, mga ginikanan. Ay, nako. Anyways, mga higala, dinita, no, sa, no, ato ang Davao City Police Office, kung asa na ay pahinomdom, no, ang atong kapulisan, para karong, mga higala, maabot na Misa de Gallo. Especially sa security, mga higala, tapos na po ipakatag po ng mga dagang personahe, mga higala, no, para ma-secure, no? Pila to 50, 40 plus pa itong simbahan ang bantayan sa itong kapulisan mga higala. Tanang police stations sapat sa tanang police stations, no? Alert to, no? Especially katong mga daghang simbahan, no? Para well, una na maiwasan ng mga kanang riot anang mga gang diha. Ambot lang say naaana nila nganong mangita big away, no? Tapos ikaduha ang security protocols na pasulod sa mga simbahan mga higala. So anyways mga higala, atong paminawan mga higala, no, anting pamaba sa Davao City Police Office nga si Ma'am si
Captain Hazel Caballero Tuazon mga igala. Paminaw na to. Mang Davao City Police Office ma'am no pinanguluhan sa ato ang uptick nga City Director Ma'am Police Colonel Manan Caracas Muarip is andam na gyud ta ma'am, and rest assured ma'am nga ang Davao City Police Office is pagabantayan ni ma'am no nga walay ma-encounter nga problema during sa ato ang misa legal ma'am from December 16 to December 25 na atay mga coordination nga ginabuhat ma'am no sa mga barangay officials para tabagan ang ato ang mga PNP personnel sa pagmonitor sa mga batanon ma'am no nga involved dati sa pagsamok-samok sa gawas sa simbahan during sa misa legal. So natay mga inisyatibo ana nga ginabuhat ma'am kaya makita gyud nato pagpaningkamot sa ato ang City Director ma'am no on the ground nga nagyud siya mismo magmonitor. So ang atong paningkamotan gyud ani ma'am is mahuman ang misa legalyo nga walay ma-encounter nga problema, peaceful ug zero incident gid ma'am. Na ato ang gina-aim gid ma'am for misa legalyo ma'am nga karong maabot mag-start December 16 po. Pila ka buok simbahan ganyan bantayan gani ma'am? 43 ka mga simbahan sir nga ato ang pagabantayan sir no. So ingna na kadaghan, so ang ato ang pagpuganing kamot kailangan gid nato ang kooperasyon sa tanan ma'am kay sa giingon sa ato ang City Director kung gusto ta og ma-sustain ang ato ang peace and order dapat kitang tanan magbinantayon ta og kung naay mga makita og mahibal-an nga naay mga individuals nga gusto mag-create og kasamok sa misa legalyo, kung pwede i-report ka na dayon sa ato ang kapulisan and other uniform personnel nga naa sa mga lugar nga naay mga ginakandak nato misa legalyo sa 43 ka mga simbahan. Ma'am, pwede nimo i-reiterate ma'am unsa tong mga ginadili o unsa dapat ilang buhaton pasulod sa simbahan no para kanang hapsay ang ato ang pagsaulog or pag kuwan sa ato ang misa legalyo. Yes sir, mabantayan ginato sir no natay one entrance one exit policy sa tanan ng mga simbahan sa atong gibantayan kay para ma-monitor ginato ang mga individuals nga mosulod sa tanan ng mga simbahan, and dili ginato kalimtan nga part of controllable security nga nata di sa ato ang siyudad sa Davao, bawal gid magdala og backpacks sulod sa mga simbahan, and braided weapons especially firearms, laser lights kay ngit pa na siya dili maggamit og mga laser lights, and kung naay mga inspection nga pagabuhaton mo sulod sa simbahan mag-jacket, magkalo tangtangon during sa inspection, dili na nato lalison ang mga security personnel kanatay mga monitor sa heiser na nga mo lalis pa. So ang ato alang diha isang pagtuman lang, dili na nato lalisan ang mga security personnel nga naghatag og seguridad sa tanan nga mga simbahan. So kooperasyon lang gyud sa tanan kay daghan tag activity nga gibantayan karong bulan sa December, ang pagtuman lang gyud among ginapangayo kanunay sa tanan nga mga kiiso nato Dapaweños. Pila ka PNP personnel deployed for Simbang Gabi? For Simbang Gabi sir no kay naatay 40 ka mga simbahan, naatay mga 5,000 ka mga PNP personnel from December 16 to December 25 nga human ang 9 days. Pila May mga incidents sa riot na sa coastal sa mga barangay 31 and usay atong kwan mga dili siya mahitabo during sa Simbang Gabi. Yes sir, naatay kuan sir no, nakita na to sa social media nga na ay nagbinatuhay ng mga bata diha sa area sa Coastal Road. Pero ang katong area sa Coastal Road sir is dili pa to open to the public nga pagi-answer no. Nanay mga inisyatibo nga gihimo ang ato ang Station 1 Station Commander sir no, Police Major Lagnayo ana nga mga problema, and nana siya mga meetings nga ginapatawag no, in coordination sa ato ang mga barangay officials nga ilahang area ang kanang lugar sir no nga naay mga batanon nga nagsamok. Ang hangyo lang po nato sir sa contractor sir no anak nga project kung pwede iayos i-repair ang mga barriers nga diha mosulod ang mga batanon sir. So na naman tay mga ginakandak anak nga concern no kanang solusyon. Actually gani gahapon na tay nadakpan nga involved sa samok and nakuhaan nato og kanang illegal items. So for filing na to ang kaso karon sir sa Office of the City Prosecutor kay mao na ang instruction sa ato nga City Director nga dili nato i-tolerate ang mga individuals nga involved sa criminal activity sir no, para dili na ni sila magka-commit pa og other crimes sulod sa area of responsibility sa tanan nga mga station commanders. So mo to mga igala ang pamahayag no ni Captain Hazel Caballero Tuazon mga igala ang big pamaba sa Davao City Police Office no. So sa tanang mga manimbahay sa misa legalyo no, sunod na lang ta sa tuang security protocols no, aron di ta malangan mga igala inyo lalisa no, kung person naka-jacket ko, hubuon ko na akong jacket pag musulod ko dira sa simbahan no. Well, para na sa tong seguridad mga igala no, that's may part na sa tong culture of security o kanang na backpack no, o ayaw na lang mo pagdalag backpack kay di mo pasudlon no. Tapos kanang kani ang jacket okay lang kay hubuon ra man iyo pasulod no, kanang nagkalo ka o pangala magkalo sulod simbahan ano pwede din na magkalo sulod simbahan
Pero magway respeto kung respeto kung magkalo ka sa simbahan. Anyways, mga igala sa mga to, no? Ato alang kan, ato alang ning sundon gid. So, musunod lang ta. No? Kaya lang mo kan ano yung lalisa na para di mo malangan. No, yung kwan, nakamala. Lison nimo malangan ng kan. Daghan mo makalaban. Di ba? Damay mo ang mga nasa likod nimo dira sa pila, di ba? So, sunod lang ta. Ay, mga igala, balik kita muna sa mga importante pa. Hinumdum niya ito si Bianan. Balik kita mga igala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niya Armando Fenekito mga igala. Yes, mga igala. Karong panahon na mga igala, no? Sa kaning, well, nagantang nag-hope mga igala, no? Unta makadaog ta raffle, no, para na kanang kuan na ay natay magasto karong Pasko o pagabot sa bagong tuig, no. So this holiday season mo ginato ang gina-manifest permitting anta makadaog ko na uban na may galam ta makadaog ko sa loto mga igala, makadaog ta ko sa loto Lord, bisag ko patad-patad, bisag ko tetaya. Wala na ba mga kuan po, mga scammer mga igala, no, nga kuan pod, may mga scammer nga mo take advantage po sing nga mga kuan karon sa tuang atuang mga katawuhan, no, mga wala nakadaog ka bisag wala credit ka, you know, nga naa kay points no nga kuan daw or nauban ra mga igala mang kuan sa mga sa messenger nga nakadaog daw ka, no, or sa unsa ni sa ba nga mga kuan mga igala, no, mga promo. So anyways, mga igala, si GCash mga igala, no, na siya pahinumdum mga igala para sa tuang tanan mga igala, no, with regards to kanang cybersecurity o kanang fraud management mga igala, no, nga dili ta basta, no, dili ta basta unsa ni, dili ta basta nga biktima ani nga mga butanga mga igala, no. Pero sometimes sa mga igala, mga scammer kay kanang i-hack ang account sa imong amigo. Tapos kitungod kay amigo nimo dali ra pud kay kamukuan niya, wala ka balo nga na-hack pud dito yung mga amigo din payon kag GCash. Mo na mga igala, karon na atong isgutan, no, ang cybersecurity and fraud management mga igala na pinaagi sa kuan mga igala. Asa naman to? Pinaagi sa CMX Governance Training Head sa GCash mga igala na si Sir Jack Jones Pacheco. Right now na to. And I want to start with a reflection for everyone with a number, 94 million. Any guess kung ano yun? Yes. Ganon kadami, ganon kalaki ang nakasalalay, the number of people na nakasalalay kay GCash. And we take trust and security with utmost importance. And in fact, quoting a friend of mine, one of the attorneys in privacy and security, she said na in 2025, trust and security or customer trust and security specifically is the number one commodity of GCash. Agree kayo? I think we can all agree, no? Kasi we can have all of the products that GCash offers. We can take advantage of all of the amenities and improvements, life-changing products that GCash offers, but if we don't know how to protect ourselves, the comeback or the negative impact to each and every one of you is also going to be more than what you can gain from the products of GCash. So here, I will walk you through on what has GCash done in the past years and specifically in combating scam. Kasi naku, December na naman. And historically, every December talaga, maraming reported issues on scam. And that's because itong mga scammers din natin, they know kasi na maraming pera yung mga tao on December. And then tumatalino din sila sa nila, no, sa mga modus. So this is cybersecurity and fraud management. I will tackle more on scam, but we will also talk about tips on how to protect ourselves from scam. So let's move to the next slide. So what is cybersecurity and why cyber in specific? Before digitalization, no, before the digital age,
manual tayo lahat. Paper, pen and paper. We're not really dealing with wallets or online wallets. We mostly do it manual. But with digitalization, there's so many new wallets out there. It's not just GCash. And this will also entail na transactions will flow from different platforms. Hence, cyber. We're now dealing with cyber attacks, account takeovers, scam, but still the payment is done through the applications. Ano ba yung principles natin when we think of cybersecurity? Think of three things, and it's actually a acronym, no? CIA. So hindi to intelligence ng United States. This is confidentiality, integrity, and availability. When you think of confidentiality, it is you are the sole person who has access to your account. And we'll talk more about how to make sure that happens. No? Integrity means that your data is also protected in GCash. And last is availability. The amenities, the products, all of the things that you can take advantage of GCash is only available to you as a user and as a legitimate user. Okay, let's move to the next. Let's talk about the current trends. Ano ba yung nag-iibang the different cyber threats that we're getting on a daily basis, no? Has anyone heard of phishing? And I'm not talking about namasol. Phishing, no? So phishing, this is trick emails. Before, it used to be just Trojan horse. Kung sino man yung nasa na those people that were born in the 90s, this is a form of panlilinlang, panlimbong ba? Phishing, they will send you an email and they will tell you na click on this link so that you can get whatever it is that they are offering. Ransomware naman, this is a lot less popular than phishing, but it still happens. So what it does is, familiar naman siguro tayo sa ransom, no? Sasabihin nila, someone will tell you, send you a message, or probably call you, hi, I am from this and that. So for example, in this case, GCash. So right now po, na naka-compromise po yung data ninyo, para po matulungan namin kayo, please bayaran nyo po tong amount na to. So they are putting in a ransom for you to pay para matulungan kayo kunyari. And the last one is malware. Malware talks about any harmful na software that you manage to click or that was offered to you para i-click. And that will potentially exploit all of the security system. And in turn, ma-exploit din nila kayo, makukunan nila kayo ng pera. So that's malware. Phishing in general, phishing has different platforms. So pwede siyang maging phishing. So ito yung video. Phishing in a form of video or phone call. Spear phishing naman is, alam mo, pag namasol ka, no? Kung nakay ka ng pana ba, pag spear siya, it means na meron kang tina-target na tao, specifically. Pero nga naman, kung ang mga fraudsters na to, diba, tumatalino sila, they know na kasi who to target in specific para makakos ng the greatest impact and the most profit na makukuha nila. They know who to target. These people would normally be yung may access sa kumpanya, yung people in authority. They will specifically target those people. And then the last one is phishing. Ito naman yung pinaka-common form, which is through texting. Sending a text, please click on this link. And how it works, no, when you click on the link, para for the appreciation of everyone, what this does kasi is when you click on the link, it brings you on another page na naka-prepare for data extraction. So the mere fact of clicking the link, pwede na nilang kunin lahat ng information mo. No need for you to provide anything else. Hence, uulitin ko to for everyone, no? GCash will never send you a personal message. You will never have a message from us through text, through email, or tatawag kami, hi, I am from GCash. It will never be the case kasi this is our way of protecting you. And the flip side of the coin, this is also an opportunity for me to tell and for you to spread out the good word. No? Do not click on the link.
never accommodate anyone who tells you na they're from GCash. Do this and do that. Kasi our form of communication are officially done in app. Or if it's done as an official statement coming from GCash, but never through a message, never through a call, and never through an email. I hope that is very, very clear. Kasi phishing alone, smishing, takes up to 60% of scam reports in 2024. So, marami kasing with the lack of knowledge, mabilis tayong makaklik. No? Sometimes, di ba, pag umugamit sa atong phone, paspas kita mo pindot, ako napindutan ang link. Wala na, nakuha na ang detalye. So, mag-ingat po tayo. Let's move to the next. This is a quick one. So, fraud kasi, what you're seeing there, summarize ko lang what you're seeing there, that's a diamond. No? Now, this tells you why. Motivation to. Bakit nga ba nang fraud ang mga tao? Bago ako mag-go through sa kadausana, I'll tell you na in 2023, triangle lang yan. So kung naging diamond siya, what does that tell you? Daghan na sa, naging diamond na upat na karon ka motivation. Previously, we said na people, they commit fraud because they are pressured. Wala mo'y kwarta, manlinlang na lang ko, manlimbong na lang ko. Opportunity. Sige nga, kung naay makabili ng cellphone sa banyo, taas ang kamay na dili na ninyo kuhaon o iuli na nato. Diba? Mindset lang yun It's a hypothetical question. You don't have to really say na gagawin ko yan. So it's an opportunity. Nabigyan sila ng oportunidad Rationalization ay pobre manggugo. I'm sure na ang kaning akong gikawatan mayaman to. So, patas-patas lang. Ang bagong nadagdag, capability. Ito yung mas nakakatakot. Bakit? Kasi now, people commit fraud because they are actually capable. They are educated. They are empowered kasi they also know how to use the phones, how to use the software. And in fact, nagiging business na nga to May mga companies na that's dedicated to fraudulizing or fraudulent activities, fraud businesses. So people now commit fraud based on our intelligence because they have the platform, which is the digital platform. But no one would ever suspect kasi expert ako Let's move to the next. The difference lang ng fraud and scam kasi these two words can be used interchangeably based on the application. Fraud in general, it means na manlilimbong. No? And it's a broad term that talks about lie, deceit, misrepresentation. Pero kapag scam siya, ang specific na ang distinction na palagi nating tatandaan is this is a type of fraud na targeted to deceive victims and they want to get something out from that. Normally, it's money. Yun ang difference ng dalawa. Kasi kapag nagsinungaling ka, tatawagin ka, fraud ka, sinungaling ka pero wala ka namang ginawang scheme para kukuha ng pera. Pero kung nagsinungaling ka, kasi ang intention mo talaga is gusto mong magnakaw. Kunyari, tatanungin kita na, pare, sabi ng misis mo, sa akin mo na lang daw muna i-send yung GCash mo. And your intention is to get that money. Then you are a scammer. Okay? So not all frauds are scams, but all scams are definitely fraud. Kasi nga siya, it's a specific type of fraud. Okay, let's move to the next. Okay, this is something I want to share with everyone. Probably not everybody knows, no? But you did have people telling you na, alam, may nag-send sa akin na GCash text. Ang pangalan dun sa text message, GCash Help Center, GCash Center. May narinig na ba tayong ganito? Galing kay GCash yung yung SMS. Meron na. Pati banks, pati ibang good point, sir. So hindi lang si GCash, no? For the context lang, we're taking GCash. But this is apparent to all. This is ito yung isang aspeto na sinasabi ko, tumatalino sila.
let me introduce what an IMSI capture is. IMSI stands for International Messaging Subscriber Identity. Ano ba si IMSI? So in the past, World War II, ginagamit ang fake towers to capture messages within the area. Approximately probably mga a radius of 2 kilometers. So kapag meron kang tower dyan, nasasagap mo lahat ng messages na nagro-rotate doon. Now, nung time na yon, ginagamit yan to listen in and eavesdrop doon sa mga kalaban para ma-capture nila yung tawag from both ends and they can intercept. Ginagamit sila ngayon ng fraudsters. And it's very important na everybody knows this. Kasi in an area of about 2 kilometers, they can also intercept the messages of banks. Kasama kami doon. So hence, nakakagawa sila ng fraudulent act, making it look like na legit siya. GCash, galing kay BPI. Pero remember, hindi kami nagsisend ng messages directly to you. Kaya I really made it a point in the beginning of my talk na we don't send messages. So kapag may nag-send sa iyo ng message, GCash, alam nyo na ha. Alam nyo na, scam yan. Okay, you take it from me, it's scam. It's not legitimate GCash. So don't believe them. All of your transactions must happen within your application. Alright, sige, clear naman to, no? That's the attack mechanism. This is a sample. Ano, nakapangalan dito sa taas. This is what I'm talking about. Kaya sometimes it would appear na legit. Pero I am telling you, kasi it's very important to know the basics. We don't send a message. If you receive something like this, ignore. Block. Yun yung sinabi nung talk kahapon. This is a scammer. Let's move to the next. Impersonation, this also happened. Kasi si social media platforms, si Facebook, si Instagram, they can get hacked. And when they get hacked, ayun na, papasok na yung mga, uy sis, pasend naman ako ng 5,000 pesos. Pautang naman ako, bayaran kita. And ayun, so meron parang, yun, may nakaka-relate. Now, kaya it's very important na we always ask ourselves, siya ba to? Kasi ikaw lang yung nakakaalam dun sa tao na kausap mo eh. Or may iba, nanghihirap to sa akin si Tita Mabs, nanglilibre nga to sa akin all the time eh. Ang weird, di ba? So, you always ask these questions. The tip that I can give you here is, you have another way of contacting them. You talk to them, tawagan mo. Di ba? Nangyari din kasi yan sa akin. I-video call mo, mag-request ka. Kasi if they're a scammer, they will say, ay, ang daming reason yan. O ayan na, may nagpakita na love scam ba yan? Ay, nawala pa. Naka-focus magugo sa picture, sir. Tanawan na to niya, sir. Sir, tanawan na to niya. Pero sige, i-validate na mo. Abi na ko katong picture kaya sabi ko, love scam. Mga promo naman, basta wala lang links na pinapaklik sa inyo. We do send advertisement ng mga new products namin. And usually, we will tell you na go to our site or go to our app para to know more. And you can validate. Kasi you can, when you go to the in-app, papakita namin always yung mga top promos namin. And yes, we do send out promos kasi it's also for you. Ito na yung part natin na we want to add more value dun sa application kasi we are more than just a send money app. We are a digital wallet. So ito, going back to this, no? So it's really important to ask and establish, ikaw ba to? So tama yung suggestion ni Che, tama ba? Si Che na, ask them, video call nga tayo. Kasi sabihin na duda ka. Pero i-establish mo lang. At ang mangyayari niyan, they will tell you, maraming excuses yan. Sira yung phone, hindi ako available sa work ako. Then tell them, sige, call tayo pag free ka na. Diba? All in the purpose of establishing. Nagdadrive daw siya ngayon. Sige, park ka muna para safe ka. Then call tayo. So, ingat po tayo sa impersonation scam. Okay, let's move to the next.
Ayan. This is also another form of impersonation scam. We wanted to put it out there na it's not only in FB. Minsan yung iba pa, they're impersonating popular people, no? At naka-example talaga dito yung CEO namin, si Martha Sazon. The message here is, these people, when they message you, magtaka na kayo. Diba? Kasi, number one, you don't know them personally. And we also said, we don't message you in person or personally. We don't go to your direct numbers. We don't send you text messages, not even an email, to ask you for anything or to ask you to do something for us. All legitimate na activities should happen within the application. Yeah, let's move to the next. Tascam. Sino bang nakatry nito? Correct. So Viber is really one of them. WhatsApp is also was called out for the Tascam. Telegram, meron din. So in a nutshell, ang Tascam is papainan muna nila kayo. So parang nagpapakain ka lang naghunting ka ba ka ng langgam na pagagmay-gagmay lang sa ikaw naman tuka. Abot sa dulo, sasabihan ka na, ay, nakalagpas ka na ng 500 pesos. And you know what? They will give you the money for the first few tries. Okay? Kung ako, I wouldn't advise you to do that kasi this is from our intelligence, no? Pero ako, being someone of authority naman to do cybersecurity, I tested it myself. Pero alam ko na yung behavior nito. So, this is me pointing it out, fleshing it out by its very nature. Ibibigay nila yung first 3 until aabot ka sa isang threshold. Normally, mga 500 to 1,000. Pagdating doon, sasabihin na nila, uy, malaki ang kita mo, mabilis. And you know naman na nabigay namin, di ba? Pero para ma-establish natin yung next na mas malaki, magbigay ka muna ng X amount. Create ka ng account with us, I will help you. Send ka muna, 2,000 pesos. Lugi ka na ng 1,000 nun. Huwag nyo na ituloy. Kasi pag tinuloy nyo lang, block kayo kaagad. Hindi nyo na yun mahagilap. And we have cases na nire-report ng na-Tascam siya. That falls under this category. And most of the platforms was mentioned by you guys, tama yun. It's usually WhatsApp, si Viber. Kasi it's very quick and easy, no? To send messages back and forth. Okay, this is a sample again, screenshot of the Tascams that were reported to us. Let's move. That's the end. No? Pero I just wanna remind everyone kasi we mentioned na naman kahapon. In 2024 alone, GCash was able to reduce instances of scams and ATOs by almost 30%. How did that happen? So I will mention the key controls na ginawa ni GCash kasi this is something na you can tell your families and friends. Number 1, the introduction of double safe. Napanalunan niyo yun. So I expect na alam niyo to. Dadagdagan ko lang. Si double safe, hindi lang siya biometrics. Yung the recognition through your thumbprint. Hindi lang din siya face capture. Meron siyang pangatlong elemento and this is the one that's groundbreaking. Ang tawag dito is liveliness check. Na-mention ko to if you listen nung talk ko kahapon. The liveliness check is incorporated in the double safe mechanism to really establish na buhay ka. You are a legitimate person. Kasi may mga AI na din tayong kalaban ngayon. Matalino ang mga fraudster. Pwede naman nilang i-AI yung picture nila. At kung static picture lang yan, approve ka, lusot ka kay GCash. Hindi mangyayari yan. Kasi meron kaming liveliness check. Pinapablink namin kayo. Look to the left, look to the right, look down, look up. So, hindi nyo siya manloloko. At the same time, we're working with cyber forensics to really establish even the movement, the slightest movement, twitching of your eyes, nakaka-capture namin yun. So, very safe si GCash because of double safe. Next, we also introduced yung one device, one account. Na-mention ko din to eh. In the past, pwede tayong magsaksak ng SIM. Multiple devices, isang SIM lang. Ang problema kasi dito,
nasa scam ka. Kasi pwede naman kunin yung SIM mo, saksak ko sa akin, sa phone ko, tapos access ko yung GCash mo, lipat ko na sa kabilang, kunyari lang, kasama ko na scammer din, kuha na. But that's not going to be the case anymore. So it's only one registered device attached to an account. So kung si Jack Jones na number ko, very specific ha, number ko 09, meron niyang naka-attach na isang phone. Kaya kung naranasan ng iba dito, no, when you register your account for the first time, you will undergo a linking process. Lilink namin yung device mo, hihingan ka namin ng device details, ano yung serial number ng phone mo. Oo, kapag nagpalit ka naman, you will ask for a relinking. Papalitan namin siya kasi it's really just one device registered, one account. The third one is, I also want to put it out there now, we have been very, very busy and active in working with local officials. Sila PNP, we're doing awareness and educational programs with them. We're establishing points of contacts within these groups. No, we're working with NBI as well through CICC to strategize yung reports that they're getting on scams, account takeovers, so GCash can also synthesize that over at our end. And GCash is also actively involved in the talks on the lawmaking side. Ganun ka active si GCash in pushing for security talaga. And I mentioned this one particular law kahapon, si AFASA, Anti-Financial Account Scamming Act. AFASA stipulates that scam, and this further pins down the fact na scam and fraud is a crime. I want to say it out there, it's illegal. It is not just a disappointment, kasi baka isipin natin, ay, na-disappoint ako, scammer siya. No, it is illegal. And it is something that can put you behind bars. That is being pushed further in by AFASA law. And marami pang changes si AFASA, but what we're saying here is the government, through the financial institutions mandated by BSP, is doing something about making sure na our customers are safe. So mo to mga igal, no, ang pahayag sa CXM Governance Training Head nga sa GCash mga igal, si Sir Jack Jones Pacheco mga igal. So mo to, no, nindot tong ilahang mga ilang input, no, with regards to fraud and scam mga igala, no, nga dapat di ta magpadala dayon mga igala. So kung nanang may no, dapat magduda na ta, no, magduda kita dayon mga igala, kanang mag-sense to nga i-click lang ning kuno para makadaog kag motor, raffle daw para makadaog motor, pero magtaka na tayo, muna mo raffle tapos reunion. Ambot nila, basta maging maingat, no? Maging maingat mga igala sa ato ang kuano. Anyways mga igala, wala tayong oras ang alam sa Tibok Pwersa. Sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala, ko inakaban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa dagang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.